Good morning mga boss amo. Welcome back dito sa ating YouTube channel, Land Pro Mechanic, kung saan nag-upload tayo ng mga video tungkol sa mga motor, mga basic troubleshooting. Tapos nagre-review rin tayo ng mga motor at minsan yung mga product. So tulad na ito mga boss amo, meron tayo ditong item na iti-testing. Ito nga po yung Flyman na air nailer yung nakalagay dito. Pero halos ang tawag kasi dito mga boss amo ay gun tacker. Pero meron kasing gun tacker na manual lang, tas meron din naman dihangin. Etong binili ko na to mga boss amo, dihangin na siya. So binili ko to sa halagang 900 plus. Siguro 940 or 950. Hindi ko na siya matandaan. Basta sa 950 na yon, meron na siyang kasamang bala. Yan, madami na siya mga boss amo, kaya hindi na tayo mahihirapan maghanap pa. Kaya ito rin yung binili ko para naka-ready na siya. Gagamitin na lang natin. Tapos ito palang product na to, tong gun tacker na to na dihangin. Binili ko pala to sa online, sa Shopee. So lalagay ko na lang yung link dyan sa description box sa mga gusto rin ng ganitong klaseng product. Pero syempre i-review muna natin siya kung talagang okay siya. So bago yun pala mga boss amo, huwag nyo muna kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin at supportahan yung ating Facebook page. So minsan nag-upload din ako ng mga video dun. Yun lang mga boss amo, umpisa na natin ang pag-review dito sa gun tacker. So meron tong nakabalot na bubble wrap, tapos plastic. Hindi ko na sinama dito kasi binuksan ko na nga siya, tinignan ko na rin. So ngayon ito yung box niya. Yan. So maganda naman yung itsura ng kanyang box. Ito yung box, may Flyman dito, professional tools. Yan, Flyman. Okay, so tingnan natin yung loob ng ating gun tacker. Yan. Buksan natin. Yan, so ito yung itsura niya mga boss amo. Yan. Yan, naka-plastic pa siya. Tapos sa box meron siyang kasamang Allen screw. Tsaka ito. Di ko alam mga boss amo kung ano to eh. Di ko talaga siya alam. Tsaka kung para saan siya. Kasi ang alam ko lang ito yung gun tacker lang. So comment na lang kayo dyan mga boss amo kung sakaling alam nyo kung para saan to. Kasi first time ko lang bumili ng gun tacker. Ito yung mga putol-putol na bala. Ito yung una kong gagamitin. O yan, may branch siya dito. Flyman. May kabigatan din siya ng konti mga boss amo. Yan. Tapos syempre lalagyan natin ng bala yan dito. Ano nga ba to? Ito. Para malagyan natin ng bala. Yan, pupush natin yan. Tapos dito tayo maglalagay ng bala. So lagyan natin siya kasi gagamitin natin siya eh. Testing natin kung goods na goods siya. Yan, lagyan natin ng bala. Yan. Tapos balik lang. Yun. Tapos mga boss amo, dito natin ilalagay yung compressor. At syempre mga boss amo, voice over muna natin to. Ito na nga po yung compressor natin at isasalpak na po natin yung ating gun tacker para matesting na po natin siya. At syempre ito nga pala yung seat cover na gagamitin natin. So mga boss amo, testing muna natin yung malakas. Yun mga boss amo, malakas naman yung ating compressor. Kaya simulan na natin ang pagkabit ng seat cover dito sa motor. Syempre papas forward na natin to para hindi ganun kahaba yung video natin. So yan mga boss amo, nilalapat ko muna yung seat cover dito sa upuan. Inalis ko na rin pala yung lumang seat cover niyan para hindi na po humaba yung video. Mga boss amo, ang technique ko dito ay unahin ko yung sa magkabilang dulo. Dun muna yung itatakar ko. Dapat mga boss amo, kapag tinakar nyo yung magkabilang dulo, dapat talagang hinatak nyo siya ng sobra para maiwasan nyo yung kulubot-kulubot na pag-install ng seat cover.
Tapos after nyo hilain yung dalawang dulo, yung sa may mga gilid naman. Ang mahirap lang naman dito yung may makapal na foam. Ang diskarte lang naman doon mga boss amo ay tatabasan nyo yung upuan para hindi kayo mahirapan. Tapos, ayun lang, paikot lang yung pagtaker nyo hanggang sa matapos nyo mga boss amo. Madali lang yan. Naalala ko nga nung nasa shop pa ako, ito yung trabaho ko talaga. Ito yung lagi yung ginagawa. Kasi helper lang ako sa shop nun. Kaya yung mga dumarating na nagpapakabit ng seat cover, ako yung gumagawa nun. Kasi sa mga boss amo, pag nakalimang seat cover ako nakabit, nasa 600 na yung kita ko nun sa isang araw. Ganyan lang yung mga ginagawa ko. Hindi na ako tumatanggap ng ibang gawa kasi hindi pa nga ako masyadong magaling sa pag-aayos ng mga motor nun. Tulad ng pag-wirings tsaka sa mga makina. Hindi pa ako marunong sa madaling salita. Kasi helper nga lang ako nun. Kakagraduate ko lang nun sa TESDA. Yung 15 na Sabado. Yan mga boss amo, masarap rin mag-install ng seat cover lalo na kapag sarili nating motor. Kapag DIY lang. Ito yung gamit ko na gun tacker, binili ko to Flyman para pang matagalan na. Malay nyo sa balang araw magkaroon tayo ng shop, non-pro mechanic na shop, pwede ko siyang magamit kasi nag-i-invest na ako ng mga gamit, 'di ba, para pang sarili natin, tapos sa mga kaibigan natin may magagamit tayo. Kasi medyo mahal rin ang labor pag sa labas. Di tulad nito, ako lang yung nagle-labor sa sarili ko. No, tapos na agad siya mga boss amo, 'di ba? Ganun lang kasimple. So yun na nga mga boss amo, ito na nga po yung ating seat cover na in-install po natin dito sa may upuan ng motor natin na binubuo. So yan mga boss amo, ito yung pagkakagawa ko sa kanya. Yan, marunong pa rin naman ako magkabit ng seat cover kahit matagal na akong kakinalawang dito. So kasi mga boss amo, nung pumasok ako sa shop, nag-helper ako. Ito yung madalas kong ginagawa. Ayan. Tagakabit lang ako ng seat cover. So dito pa lang mga boss amo, kumikita na rin ako dito. So minsan makakabit ako ng mga 3 or 4. Kasi ang isang kabit nito dati, ang labor dito sa amin, sa shop namin, pero iba-iba yan iba-iba. Ang kabit namin dito 150. Yan, pinakamababa na yun. Singil namin seat cover 150 pesos. Pero sulit na yung 150 pesos na yun. Kasi pag sa iba ka nagpakabit, minsan mahal eh. Lalo na doon sa may talagang nag-i-install ng mga upuan, mga cover, mahal pagpagawa doon. So ito yung pagkakagawa ko dito. Meron siyang konting lukot. Yan. Pero di naman yun mahalata kapag nakakabit na to eh. Sa likod bihira magkaroon ng lukot. Kasi dito medyo flat lang yung nakalagay na foam. Kaya bihira magkalukot dito. Pero pag makapal, mahirapan kayo niyan. Yan, all goods naman yung pagkabit natin. Tapos ito yung ginamit natin, syempre Flyman na gun tacker. So solid to guys. Solid na solid talaga, as in walang halong biro. Kasi nung nakagamit ako nung dating mga tacker, parang hindi siya relax sa kamay. Pero ito, sarap mag-install, sarap magpalit ng seat cover. Tapos hindi siya ganun kalaki guys ha. Hindi siya ganun kalaki. Kaya madali siyang hawakan. So sa akin mga boss amo, sobrang solid na itong Flyman na to. Pero biro, tsaka madali siyang hawakan. Tapos solid din yung ano niya, quality niya. Talagang mukhang matibay talaga siya oh. Yung itsura niya. Guys, okay na okay sa akin to mga boss amo. So para sa akin dito is 5 star sa akin to. Ganda na itong gun tacker na to. Ayan yung model niya. Ayan. So
Syempre, lalagay ko na lang sa description box yung link nito para din para masubukan nyo rin kung gaano kaganda yung ganitong klaseng gun tucker. So, dati kasi hindi naman ako nakakabili ng ganito. So, nag-ipon-ipon lang din ako kaya nakabili ako. 900 plus lang naman siya. So, matagal mo na siyang gagamitin. Inisip ko kasi na balang araw pag nagkaroon tayo ng shop, magagamit ko siya doon para may mga gamit na tayo. So, yun lang mga boss amo yung ating review about dito sa gun tucker na to. Maganda yung kanyang quality, performance. Ayan. Wala akong masabi dito mga boss amo, ganda. Tsaka yung mo, gawa natin oh. Ayos. So, yun lang mga boss amo. Thank you sa lahat ng nanood. Like, share, and subscribe. Thank you so much and God bless.